Mga demonyo ang mga anak mo, mga demonyo. Isang nakabibinging sigaw ang sumalubong kay Ricardo Montañas pagpasok niya sa malawak na pinto ng kanyang mansyon. Kasunod niyon ang mabilis na paglabas ng isang babaeng umiiyak. Gula-gulanit ang buhok at may mantsa ng kung anong kulay sa kanyang uniforme. Hindi na ito lumingon pa sa kanya. Tuloy-tuloy itong tumakbo palabas ng gate. Tila hinahabol ng isang batalyon ng mga multo. Iyon ang ika-15, ang pang-15 yaya na sumuko sa loob lamang ng 6 na buwan. Napapikit si Ricardo at marahang hinilot ang kanyang sentido. Ramdam niya ang pamilyar na pagkirot doon, isang kirot na palaging dumarating sa tuwing uuwi siya sa bahay na ito. Ang bigat ng kanyang mamahaling suit ay tila nadagdagan. Ang suot niyang Italian leather shoes ay parang naging semento sa bigat habang nakatayo siya sa may pintuan. Mula sa pagiging CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, kung saan bawat salita niya ay batas at bawat utos niya ay nasusunod, pagdating sa pamamahay na ito, siya ay walang kapangyarihan. Sir Ricardo, pasensya na po kayo. Sa lubong ng isa sa mga kasambahay, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan niyang niluwagan ng kurbata sa kanyang leeg, pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang sala, at doon, nakita niya ang resulta ng digmaan. Nagkalat ang mga laruan, may mga krayo lang nakasulat sa puting pader. Ang isang vase na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay basag sa sahig, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tahimik na nakaupo ang 3 niyang anak, ang kanyang mga triplets, sina Leo, Leah at Louie. Si Leo, ang panganay sa 3, ay nakatingin sa kanya ng diretso, mga mata nitong walang takot, tila hinahamon siya. Si Leah, ang kaisa-isang babae, ay nakayuko at pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida, ngunit alam ni Ricardo na nakikinig ito. At si Louie, ang bunso at pinakamaliit, ay nakayakap sa isang teddy bear na punit na ang isang tenga, mga mata nitong malungkot na nakatitig sa kawalan. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng yaya kanina. Bumuntong hininga si Ricardo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magalit, pero higit sa lahat, gusto niyang tumalikod at bumalik sa opisina, kung saan ang mga problema ay may solusyon sa anyo ng mga numero at kontrata. Pero hindi pwede. Mga anak niya ito. Mga piraso ng puso niya at ni Isabela. Anong nangyari dito? Tanong niya. Sinisikap na maging kalmado, pero ang boses niya ay naging malamig at walang emosyon, walang sumagot. Patuloy lang si Leo sa pagtitig sa kanya. Leo, tinatanong kita. Umalis na siya. Simpleng sagot ng bata. Alam kong umalis na siya. Ang tanong ko, bakit? Nagkibit-balikat lang si Leo. Hindi namin siya gusto. Napapikit ulit si Ricardo. Hindi namin siya gusto. Iyon ang palaging dahilan. Paulit-ulit na lang. Sa halip na kausapin pa ang mga bata, isang bagay na hindi niya alam kung paano gawin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Find me another one. Utos niya sa kausap sa kabilang linya, ang manager ng isang exclusive nanny agency. I don't care about the price. I need someone now. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa kanyang swivel chair at napasandal. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang silver picture frame sa kanyang lamesa. Ang nakangiting mukha ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Kay ganda ni Isabela sa litratong yon. Ang mga mata nitong nangungusap, ang ngiti nitong kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na araw. Siya ang ilaw ng tahanang ito. Nang mawala siya, nawala ang lahat. Hindi ko na alam ang gagawin, Bella. Bulong niya sa hangin. Sinusubukan ko, pero hindi ko kaya. Ang mga anak natin. Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir?
Andito na po yung pinadala ng agency. Napakunot ang noo ni Ricardo. Agad? Opo, sir. Nasa malapit lang daw po siya kanina. Bumuntong hininga siya. Papasukin mo. Ilang sandali pa, pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot nito, isang payak na blusa at pantalon. May dala itong isang luma at medyo gastado ng shoulder bag. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, pero ang mga mata niya ang nakakuha ng atensyon ni Ricardo. May lungkot sa mga matang yon, isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Magandang hapon po, sir, sabi ng babae sa mahinang boses. Ako po si Marcia Santos. Tiningnan siya ni Ricardo mula ulo hanggang paa. Wala itong itsura ng isang profesional na nanny. Mukha itong ordinaryo, masyadong ordinaryo. Maupo ka. Sabi niya, itinuturo ang silya sa harap ng kanyang lamesa. Sumunod naman si Marcia. Umupo sa dulo ng silya, tila nahihiya. Kinuha ni Ricardo ang resume nito na iniabot ng kasambahay kanina. Binasa niya ito. Marcia Santos. Byuda. Walang anak. Ang mga dating trabaho ay bilang kasambahay, hindi yaya. You're a house helper, not a nanny. Sabi ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa papel. Opo, sir, pero marunong po ako mag-alaga ng bata. Ang mga anak ko ay hindi ordinaryong bata. Malamig na sabi ni Ricardo. 3 sila. Triplets. At mahirap silang alagaan. Tumango si Marcia. Narinig ko po, sir. Itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Marcia. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Pero may determinasyon din sa mga mata nito. Isang determinasyon na nakita na niya sa 15 babae bago ito. Lahat sila ay nabigo. Ayaw na niyang umasa. Ang trabaho ay para sa isang kasambahay. Iyan ang nakalagay sa record mo, sabi ni Ricardo. Pero kailangan ko ng nyaya. Agad-agad. Ayokong mag-aksaya ng oras. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa malawak niyang hardin. Kung tatanggapin mo ang trabaho bilang yaya, triple ang sahod na ibibigay ko sa'yo. Pero ang patakaran ay simple lang. Ayusin mo ang mga anak ko. Hindi umimik si Marcia. Humarap si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Hindi mo kailangang mahalin sila. Kailangan mo lang silang pasunurin. Kailangan mo lang silang kontrolin. Sa wakas, nagsalita si Marcia. Ang boses niya ay mahina pa rin, pero malinaw. Paano po kung hindi po kontrol ang kailangan nila, sir? Natawa si Ricardo. Isang tawang walang saya. Lahat sila, iyan ang sinasabi sa simula. Lumapit siya sa babae. Ang kanyang taas at anyo ay nagbibigay ng awtoridad at pagbabanta. Tinitigan niya ito sa mata. Hindi ka tatagal ng 1 linggo, pero subukan mo. Ang mansyon ng mga Montanhas ay parang isang palasyo. Malawak, makintabang sahig, at puno ng mga mamahaling gamit na sa tanang buhay ni Marcia ay sa mga magasin niya lang nakikita. Pero sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig. Isang lungkot na tila nakakapit sa bawat pader at kurtina. Sa unang araw niya, hindi siya ang yaya. Isa siyang kasambahay na may espesyal na gawain. Mag-obserba. Iyon ang utos ni Sir Ricardo bago ito umalis kaninang umaga. Tingnan mo sila. Pag-aralan mo. Huwag ka munang makialam. Kaya iyon ang ginawa ni Marcia. Mula sa isang sulok, habang nagpupunas ng mga muebles na mas mahal pa yata sa bahay na kinalakihan niya, pinanood niya ang 3 bata. Sila ang sentro ng isang maliit na mundong puno ng kaguluhan. Nakita niya kung paano sinadyang tapunan ni Leo ng juice ang bagong yaya. Isang babaeng mukhang strikta na pansamantalang kinuha habang naghahanap si Ricardo ng permanente. Nakita niya kung paano tumawa si Leo nang magalit ito. Pero nakita rin ni Marcia ang hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang mabilis na pagsulyap ni Leo sa larawan ng isang magandang babae sa pader, si Mrs. Isabella Montanhas, ayon sa ibang kasambahay, bago ito gumawa ng kalokohan.
Tila humihingi ng atensyon o marahil ng paumanhin. Pagkatapos, nakita niya si Leah. Sa isang iglap, ibinalibag nito ang isang manikang may magandang bestida sa pader. "Pangit! Ayoko sa'yo," sigaw ng bata. Pero pagkaraan ng ilang minuto, nang akala nito ay walang nakatingin, dahan-dahan itong lumapit sa likod ng sofa. Kinuha nito ang manika. At sa napakapribadong sandaling iyon, nakita ni Marcia si Leah na niyakap ang laruan at umiyak nang walang tunog. Napahinto sa pagpupunas si Marcia. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, ito ay sakit. Isang sakit na kilalang-kilala niya. Nang hapon na yon, inutusan siyang maglinis sa master's bedroom, ang silid ni Sir Ricardo. Malinis at organisado ang kwarto, pero tulad ng buong bahay, malamig din. Habang inaayos niya ang mga damit sa aparador, nahawakan niya ang isang lumang t-shirt na may kupas na printa na iba sa lahat ng mga mamahaling polo at suit. Pag-angat niya nito, naamoy niya. Amoy ng pabango ng lalaki na pilit niyang tinatago sa kanyang alaala. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang damit. Biglang bumalik ang lahat. Ang tawa ng kanyang asawang si Daniel, ang init ng yakap nito tuwing uuwi ito mula sa trabaho bilang bumbero. At ang huling araw na nakita niya itong buhay. Ang bawat bata, Marcia, ay isang pangarap. Sabi nito sa kanya noon, habang pinapanood nila ang mga bata sa parke. Tungkulin nating protektahan ang mga pangarap na yon. Kinabukasan, sinuong niya ang isang nasusunog na apartment para iligtas ang isang batang natrap sa loob. Nailabas niya ang bata, pero hindi na siya nakalabas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marcia, tumama sa damit na hawak niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para sa pera, kundi para tuparin ang pangako na binitiwan ng kanyang asawa. Maya-maya, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa ibaba, sinundan ng yak ng isang bata. Mabilis niyang ibinalik ang damit at dali-daling bumaba. Nakita niya si Louie, ang bunso na nakaupo sa sahig, umiiyak habang hawak ang kanyang tuhod. Nadulas ito. Ang bagong yaya ay papalapit na, nakapameywang at mukhang magagalit. "Ano ba yan, Louie? Ang likot-likot mo kasi." Bago pa makalapit ang yaya, lumuhod si Marcia sa tabi ni Louie. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang bata. Pagkatapos, sa napakahinang boses, nagsimula siyang kumanta. Isang lumang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. "Dandansoy, bayaan ta ikaw." Humina ang pag-iyak ni Louie. Itinaas nito ang kanyang ulong puno ng luha at tinitigan si Marcia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ipinagpatuloy ni Marcia ang pagkanta. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng lambing. Dahan-dahan niyang hinipan ang sugat sa tuhod ng bata. Nang mga sandaling yon, ang yaya ay natahimik. Maging sina Leo at Leah na nasa malapit ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nakatingin sila kay Marcia na parang ngayon lang nila ito nakita. "Anong nangyayari dito?" Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Sir Ricardo. Nakatayo ito sa may pinto, kakauwi lang mula sa trabaho. Ang mukha ay pagod at walang emosyon. Nakita niya si Louie na tahimik na nakaupo sa tabi ni Marcia. Tumayo si Marcia. "Nadulas po, sir. Pero okay na po siya." Tiningnan ni Ricardo ang anak. Pagkatapos ay si Marcia. Walang mababakas na anumang emosyon sa kanyang mukha. Isang tipid na tango lang ang ibinigay niya bago siya naglakad paakyat sa kanyang opisina. Kinakausap na ang kung sino man sa kanyang cellphone tungkol sa trabaho. Hindi man lang nito tinanong si Louie kung masakit pa ba. Naiwan si Marcia doon, kasama ang 3 bata. Naramdaman niya ang mga mata nilang nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang isang maliit na pagbabago sa hangin. Ngunit bago pa man siya makangiti, lumapit si Leah, ang pinakamatapang sa 3. Tinitigan siya nito, nang diretso sa mata.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ka namin kailangan. Mayroong kakaibang katahimikan sa bahay sa sumunod na mga araw. Hindi ito ang uri ng katahimikan na gusto ni Ricardo. Ang katahimikang nangangahulugan ng kaayusan at kontrol. Ito ay isang katahimikang iba. Mas kaunti ang sigawan. Mas kaunti ang kalabog. Minsan, sa gitna ng pagbabasa ng mga report sa kanyang opisina, may maririnig siyang mahinang tunog. Isang mahinang halakhak. Isang araw, hindi niya napigilan. Sumilip siya mula sa bintana ng kanyang opisina na tanaw ang hardin. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Marcia ay nakaupo sa damuhan. Sa tabi niya ay si Louie na abala sa pagguhit. Sa kabilang panig naman ay si Leah na tahimik na nag-aayos ng buhok ng isang manika. Maging si Leo, ang pinakapilyo sa lahat, ay nakaupo sa malapit, nagbabasa ng isang libro. Walang sigawan, walang basagan. Tila isang normal na pamilya. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa puso ni Ricardo. Ganyan sila dati, nung nabubuhay pa si Isabela. Pero mabilis niyang iwinaksi ang damdamin. Hindi ito ang solusyon, sabi niya sa sarili. Kailangan nila ng disiplina, hindi ng kalaro. Ang kahinahunan ni Marcia para sa kanya ay kahinaan. Isang pansamantalang lunas na hindi tatagal. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpabago ng kanyang mood. Si Leticia, ang kanyang hipag, ang nakatatandang kapatid ni Isabela. Ricardo, kumusta? Bungad ng isang boses na puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko, umalis na naman daw ang yaya ninyo. Oh, I'm so worried about the kids. Napabuntong hininga si Ricardo. We're fine, Leticia. I'm handling it. Handling it? Ricardo? Mahal ko. Mga pamangkin ko yan. Isabela would not want them to be cared for by strangers, lalo na't napakadelikado ng panahon ngayon. May diin sa bawat salita ni Leticia, isang matamis na lason na kayang pumasok sa kahit anong depensa. May bago akong kinuha. She seems... Napatigil si Ricardo, hindi sigurado sa sasabihin. Okay? Okay? Is okay enough for your children? For Isabela's children? Huminga ng malalim si Leticia. Look, I know someone perfect. She's not a stranger, she's family. Napakunot ang noo ni Ricardo. Sino? Si Carla, ang pinsan namin. Kakatapos lang niya ng master's degree sa child psychology. She's brilliant, Ricardo. At higit sa lahat, kadugo niya ang mga bata. She has Isabella's eyes. Hindi ba't yun ang kailangan nila? Isang paalala ng kanilang ina? Natigilan si Ricardo. Isang paalala ng kanilang ina. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Marahil, iyon nga ang kulang. Isang taong may koneksyon sa kanila, sa nakaraan nila. Isang taong hindi basta-basta susuko dahil kadugo sila. She specializes in behavioral therapy for children who've experienced trauma. Patuloy ni Leticia na tila alam na alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Ricardo. She can give them both the discipline and the love that they need. Disiplina at pagmamahal. Iyon ang mga salitang gusto niyang marinig. Sige, sabi ni Ricardo. Ang kanyang desisyon ay buo na. Papuntahin mo siya rito. Kinagabihan, ipinatawag niya si Marcia. Nakita niya itong nag-aayos ng mga laruan sa sala. Habang ang mga bata ay tahimik na nanonood ng TV, isang bagay na bihirang mangyari. Marcia, panimula niya, sinisikap na huwag pansinin ang biglaang pagtingin ng tatlong bata sa kanilang direksyon. Salamat sa tulong mo sa mga nakaraang araw, pero may darating na bagong yaya bukas. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marcia. Isang mabilis na pagdaan ng sakit sa mga mata nito, bago ito napalitan ng pilit na pagtango. Kamag-anak namin siya, dagdag ni Ricardo, na tila nagpapaliwanag sa sarili. Isang professional, I think this is what's best for the children. Hindi sumagot si Marcia. Tumangulang ulit ito.
Pero ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagtutol. Maaari ka nang bumalik sa dati mong trabaho bilang kasambahay, sabi ni Ricardo, at mabilis na tumalikod bago pa niya makita ng tuluyan ng lungkot sa mukha nito. Kinabukasan, isang magarang kotse ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babae, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok nito ay alon-alon na nakalugay at ang mga mata nito, natigilan si Ricardo. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Isabela. "Hi, Kuya Ricardo," bati nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "I'm Carla." Lumapit ito at magiliw na humalik sa kanyang pisngi. Pakiramdam ni Ricardo ay isang pamilyar na presensya ang bumalot sa kanya. Para siyang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Mula sa pintuan ng kusina, tahimik na nanonood si Marcia. Ngumiti si Carla kay Ricardo, isang ngiting puno ng kumpiyansa at init. Pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Marcia. Ang ngiti ay nawala. Sa isang iglap, napalitan ito ng isang tinging matalas, mapanuri, at malamig na parang yelo. Naging mabilis ang pagbabago sa mansyon ng mga Montanyas sa pagdating ni Carla. Sa harap ni si Ricardo, si Carla ay isang anghel. Ang mga umaga ay nagsisimula sa isang masustansyang almusal na siya mismo ang naghahanda. Nariyan ang mga prutas na hiniwa na parang mga bulaklak, mga hotcake na may nakangiting mukha. Kakausapin niya si Sir Ricardo gamit ang mga salitang malalalim, tulad ng developmental psychology at positive reinforcement. At si Sir Ricardo, sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Marcia, ay ngumingiti. Isang nangiti ng ginhawa, isang ngiti ng isang amang naniniwalang sa wakas, natagpuan na niya ang solusyon. Nakikita lahat iyon ni Marcia mula sa kusina. At habang pinapanood niya ang perpektong eksena, isang malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib dahil alam niya ang nangyayari kapag ang magarang kotse ni Sir Ricardo ay lumabas na ng gate. Ang nangiti sa labi ni Carla ay biglang naglalaho, na parang pinatay na kandila. Isang umaga, natapon ni Leo ang isang baso ng gatas, isang simpleng aksidente na nagawa ng isang bata. "Oh, clumsy boy," sabi ni Carla. Ang boses ay matamis pa rin dahil nasa malapit pa ang ibang kasambahay. Pero nang akalain niyang walang nakatingin, nakita ni Marcia ang ginawa nito. Mabilis, pero malinaw. Hinawakan ni Carla ang braso ni Leo, mahigpit, napangiwi sa sakit ang bata. At yumuko si Carla. Ang kanyang magandang mukha ay malapit sa tenga ng bata at bumulong. Isang bulong na hindi narinig ni Marcia, pero nakita niya ang epekto. Ang kaninang pagiging pilyo sa mukha ni Leo ay napalitan ng takot. Nanlaki ang mga mata nito at mabilis na umiling. Pagkatapos ay kumuha ito ng basahan at nagsimulang magpunas, hindi na tumitingin kahit kanino. Kinahapunan, sinubukan ni Marcia na lapitan ang mga bata na naglalaro sa hardin. Namimiss na niya ang mga ito. Namimiss na niya ang amoy ng buhok ni Louie, ang mga tanong ni Leah, at maging ang mga pangaasar ni Leo. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ni Carla. "Marcia," sabi nito, ang boses ay kalmado pero may ari. "Saan ka pupunta?" "Titingnan ko lang po sana ang mga bata, Ma'am Carla." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Carla pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "My therapeutic process requires a controlled environment. Ang presensya mo ay nakakagulo sa routine na sinusubukan kong itatag. Pero, isa kang kasambahay, Marcia." Putol ni Carla sa sasabihin niya. Ang bawat salita ay parang patalim. "Gawin mo ang trabaho mo. Hayaan mong gawin ko ang trabaho ko." Tumalikod ito at iniwan si Marcia na nakatayo doon. Pakiramdam niya ay nasampal siya. Mula noon, bawal na siyang lumapit sa mga bata.
Ang tanging koneksyon niya sa kanila ay ang mga panakaw na tingin, mga malungkot na ngiti kapag hindi nakatingin si Carla. Ang pinakamasaklap ay tuwing gabi. Pag-uwi ni Sir Ricardo. They're responding well to structured authority, Kuya Ricardo. Masayang ibabalita ni Carla habang naghahapunan sila. Medyo may resistance pa, syempre. We just need to undo the effects of previous inconsistencies. Isang malinaw na parinig sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Sasabihin ni Ricardo at titingnan niya si Marcia na naglalagay ng pagkain sa lamesa na tila sinasabing, "See? I was right." Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbong ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Leo. Ang pag-uutos kay Leah na tumayo sa isang sulok ng isang oras dahil lang sa pagtatanong nito kung nasaan si Marcia, ang pagkuha sa paboritong teddy bear ni Louie dahil it's a source of emotional dependency. Pero anong ebidensya niya? Salita niya laban sa salita ng isang edukada at mapagmahal na kamag-anak? Isang gabi, habang nagliligpit siya sa kusina, narinig niya ito. Isang mahinang iyak, galing sa taas, galing sa kwarto ni Leah. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at dahan-dahang umakyat. Ang iyak ay mahina, pilit na pinipigilan, na lalong nagpadurog sa puso ni Marcia. Huminto siya sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Leah, aakma na sana siyang kumatok ng isang anino ang biglang tumayo sa kanyang harapan. Si Carla. Nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. "May kailangan ka?" tanong nito. Ang boses ay malamig. Umiiyak po si Leah, nanginginig na sabi ni Marcia. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Carla sa dilim. "Alam ko. Hindi po ba natin siya papatahanin?" Lumapit si Carla. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Marcia. "Hayaan mo siya. Bahagi iyan ng proseso. Kailangan niyang matutunang hindi lahat ng yak niya ay may re-responde." Tinitigan ni Carla si Marcia ng diretso sa mata. Ang ngiti ay naroon pa rin. "Matulog ka na, Marcia. Baka mapuyat ka." Tumalikod si Carla at pumasok sa sarili nitong kwarto. Iniwan si Marcia sa hallway, nakikinig sa unti-unting paghina ng iyak ng isang batang natututong mag-isa sa kanyang kalungkutan. Para kay Ricardo, ang pagkakaroon ni Carla sa bahay ay parang isang mahabang buntong hininga ng ginhawa. Sa wakas, may kapayapaan. Ang mga bata ay hindi na nagwawala. Tahimik sila tuwing hapunan. Ginagawa nila ang kanilang mga takdang aralin nang walang reklamo. Para sa kanya, ang katahimikan ay senyales ng pag-unlad. Ang pagsunod ay senyales ng tagumpay. "Look, Kuya Ricardo," sabi ni Carla isang hapon. Pumasok ito sa kanyang opisina na may dalang clipboard. Mayroon itong isang graph na puno ng mga kulay. This is their behavioral chart. As you can see, the instances of oppositional defiance have decreased by 60% in just 2 weeks. We're on a positive trajectory. Tinitigan ni Ricardo ang graph, mga linya, mga numero. Ito ang lengguwahe na naiintindihan niya. Ito ang uri ng resulta na nakukuha niya sa kanyang kumpanya. Malinaw, nasusukat, epektibo. "This is impressive, Carla," sabi niya. Isang tunay na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mukha. "I knew you were the right choice. Leticia was right." "Of course, kuya," sagot ni Carla. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Anything for Isabella's children. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay nagbigay ng karagdagang katiyakan sa puso ni Ricardo. Tama ang desisyon niya. Ito ang gusto ni Isabela. Kaya naman, lalong lumaki ang iritasyon niya sa anino na patuloy na bumabagabag sa perpektong kaayusang ito. Si Marcia. Isang gabi, nagmamadali siyang bumaba para kumuha ng kape nang harangin siya nito sa pasilyo. Ang mukha ni Marcia ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. "Sir Ricardo? Sandali lang po," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Si Carla po."
Nakita ko po. Ikinulong niya si Louie sa banyo, na pati imang bagang ni Ricardo. Anong sinasabi mo? Hindi po niya kinain yung gulay niya, kaya po ikinulong niya sa banyo. Narinig ko po siyang umiiyak. Halos pabulong na, sabi ni Marcia. Bumuntong hininga si Ricardo, isang hiningang puno ng pagkainis. Marcia, that's called a time out. It's a standard disciplinary method. Carla is a professional. She knows what she's doing. Pero sir, iba po yung nakita ko. Enough, putol niya. Ang boses ay matigas na. I think you're just having a hard time accepting that someone else is in charge of the children now. Naiintindihan ko na napalapit ka sa kanila, pero huwag kang gumawa ng gulo. You're confusing them. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya si Marcia, iniwan itong nakatayo doon, at naramdaman niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanyang likod. Bakit ba napakakulit ng babaeng ito? Hindi ba niya nakikita na sa wakas ay umaayos na ang lahat? Lalo lang nadagdagan ang kanyang hinala na si Marcia ay isang masamang impluwensya. Minsan, habang papunta siya sa kusina, napadaan siya sa laundry area. Bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nakita niya si Marcia nakausap si Leah. May ibinubulong ang anak niya. At si Marcia naman ay tumatango. Hinahaplos ang buhok nito. Para kay Ricardo, ang eksena ay isang pagtataksil. Sinisiraan ni Marcia si Carla. Hinihikayat nito ang mga bata na magrebelde. Kinabukasan, inutusan niya si Marcia na manatili na lamang sa kusina at laundry area. Bawal na itong umakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang mga silid ng mga bata, maliban na lang kung may utos mula sa kanya o kay Carla. Sa kabila nito, patuloy na nakahanap ng paraan ng mga bata. Lihim silang pupunta sa kusina kapag nasa banyo si Carla, mag-aabot ng isang guhit o isang bulaklak kay Marcia at bubulong. Ayaw po namin ng gatas ni Tia Carla. Bulong ni Louie isang araw, mga matay takot. Mapait po. Sabi niya, pangit daw ako kapag umiiyak. Bulong naman ni Leah sa ibang pagkakataon. Palaging nakikinig si Marcia. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Isang hapon, inutusan siya ni Carla na linisin ang guest room, ang silid na ginagamit nito. Make sure it's spotless. May allergy ako sa alikabok. Utos nito bago umalis para mamili ng educational materials para sa mga bata. Habang naglilinis si Marcia, may napansin siya sa ilalim ng kama. Isang maliit, kulay amber na bote ng gamot. Itinulak ito papasok na tila gustong itago. Kinuha niya ito. Wala itong label. Pero nang buksan niya, naamoy niya ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng gamot pampatulog na ibinibigay sa ospital. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Louie. Mapait po. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Imposible. Hindi ito magagawa ni Carla. Pinilit niyang ibalik sa isip na baka gamot ito ni Carla para sa sarili. Ngunit habang nililigpit niya ang laman ng basurahan para palitan, isang piraso ng papel ang nahulog. Reseta. Ang pangalan sa reseta ay hindi Carla. Ang pangalan ng pasyente ay para sa isang bata. At ang gamot na nakasulat, pediatric sedative. Nanlamig ang buong katawan ni Marcia. Hindi na ito haka-haka. Ito na ang ebidensya. Hawak niya ang bote sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Kailangan niya itong sabihin kay Sir Ricardo. Kailangan nitong maniwala sa kanya ngayon. Bigla, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Carla. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marcia. Nakatingin ito sa maliit na bote na hawak niya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Carla. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Naramdaman ni Marcia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang maliit na bote sa kanyang kamay ay tila nagbabaga. Vitamins yan.
Kalmadong sabi ni Carla, isinasara ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan itong lumapit. Para sa mga bata, pampaboost ng immune system. Inireseta ng private doctor namin. Bakit mo pinakikialaman? Pero may reseta akong nakita. Nagsisimulang manginig ang boses ni Marcia. Nakasulat, pampatulog. Ang reseta? Tinaasan siya ng kilay ni Carla. Anong reseta? Baka naman na malikmata ka lang, Marcia. Masyado ka na yatang napapagod. Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Carla. Hinablot nito ang bote mula sa kamay ni Marcia. Kasabay noon, kinuha rin nito ang maliit na basurahan. Ako na ang magtatapon nito. Baka kung ano pa ang maisip mo, sabi nito. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. At isang babala, Marcia. Kapag narinig ni Kuya Ricardo na nangingialam ka ng gamit ko at gumagawa ng mga kwentong hindi totoo, sa tingin mo, sino ang paniniwalaan niya? Natahimik si Marcia. Alam niya ang sagot. Wala na siyang ebidensya. Ang reseta ay nasa kamay na ni Carla. Ang bote ay maari nitong sabihin kahit ano. Salita niya laban sa salita ng isang perpektong tiya. Bumalik ka na sa trabaho mo, utos ni Carla, at tinalikuran na siya. Buong araw hindi mapakali si Marcia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naghuhugas siya ng pinggan. Ang kanyang mga mata ay palaging sumusulyap sa tatlong bata na ngayon ay tila mas tahimik at mas matamlay kaysa dati. Sa hapunan, kitang-kita ang tensyon. Inilapag ni Carla ang 3 baso ng gatas sa harap ng mga bata. Drink up! Masayang sabi nito. Para lumakas kayo. Nagkatinginan ang magkakapatid. Hinawakan ni Leo ang kanyang baso pero hindi ito ininom. Si Leah ay nakayuko lang. Si Louie ay marahang itinulak palayo ang baso. Gusto ko po gatas galing kay Ate Marcia. Mahinang sabi ni Louie. Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Carla sa bata bago ngumiti kay Ricardo. He's just being difficult, kuya. It's a phase. Louie, drink your milk, utos ni Ricardo. Ang boses ay pagod na. Umiling si Louie. Mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Naiinis na tumayo si Marcia mula sa kusina. Sir, ako na po ang magtitimpla. Marcia, maupo ka, maring sabi ni Ricardo. Huwag mong sanayin ang mga bata sa ganyan. Carla knows what's best. Walang nagawa si Marcia kundi ang bumalik sa kusina. Ang puso niya ay durog na durog habang pinapanood ang mga batang pilit na ipinapainom ang gatas na alam niyang may kung anong halo. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang mga imahe ng takot sa mata ng mga bata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa hardin. Malamig ang hangin at ang tanging ilaw ay mula sa buwan at sa mga ilaw ng mansyon. Naglalakad siya sa damuhan nang may marinig siyang boses, isang boses na pamilyar at kinatatakutan niya. Si Carla. Nakatayo ito sa may veranda, malayo sa kanya, nakatalikod at may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay mahina, kaya dahan-dahang nagtago si Marcia sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya marinig ang lahat. Putol-putol ang mga salita. Pero ang mga narinig niya ay sapat na para manlamig ang kanyang buong kaluluwa. Oo, ate. Epektibo ang pampatulog. Hindi na sila nagwawala sa gabi. Nanlaki ang mga mata ni Marcia. Ate? Si Leticia? Konting tiis na lang. Si Ricardo, bulag pa rin. Naniniwala sa lahat ng sinasabi ko. Isang tawa. Isang malamig at kalkuladong tawa. Siyempre para sa mana ni Isabela. Kapag nakuha na natin ang tiwala niya, mas madali nang makontrol ang lahat. Malapit na, ate. Malapit na. Biglang tumahimik. Ibinabana ni Carla ang tawag. Nakatayo lang si Marcia sa likod ng halaman. Ang kanyang paghinga ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito simpleng pagmamaltrato.
Ito ay isang plano, isang masama at desperadong plano. Si Leticia, si Carla, ang gamot pampatulog, ang mana ni Isabela. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Ang buhay ng mga bata ay nasa panganib at siya lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Marcia ay napalitan. Napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang alaala ng kanyang asawang si Daniel ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang pagprotekta sa mga inosente. Wala na siyang pakialam kung wala siyang ebidensya. Wala na siyang pakialam kung hindi siya paniwalaan. Hindi na siya pwedeng manahimik. Mabilis, ngunit walang ingay, tumakbo si Marcia pabalik sa loob ng bahay. Nilagpasan niya ang kusina, ang sala. Umakyat siya sa engrandeng hagdanan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Ang pinto ng opisina ni Sir Ricardo. Alam niyang nandoon pa ito. Laging nagtatrabaho hanggang hating gabi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi na siya nag-isip pa. Sa buong lakas, kumatok siya ng sunod-sunod. Isang desperadong katok sa gitna ng gabi. Isang katok na umaasang bubuksan nito, hindi lang ang pinto, kundi pati ang mga mata ng isang amang nabulag ng kalungkutan. Bumukas ang pinto. Si Ricardo Montañez ay nakatayo roon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang istorbo. Suot pa rin niya ang kanyang office polo, bukas ang 2 butones sa kwelyo at halatang galing sa trabaho. Marcia, anong problema? It's the middle of the night. Sir, humihingal na sabi ni Marcia. Ang mga salita ay nag-uunahan sa paglabas. Sir, kailangan niyo pong makinig. Si Carla po. Si Ma'am Leticia. May plano po sila. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong plano ang sinasabi mo? Pumasok si Marcia sa opisina. Hindi na naghintay ng paanyaya. Narinig ko po sila, sir. Nag-uusap sa telepono. Ginigising po nila ang mga bata ng pampatulog. Yung gatas po. May halo po yon. Tinitigan siya ni Ricardo. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago mula sa pagkainis patungo sa pagdududa at pagkadismaya. Marcia, this is getting out of hand, sabi niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Una, ang pagkulong kay Louie. Ngayon naman, pampatulog? Hindi mo ba nakikita? You're becoming obsessed. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Pagpupumilit ni Marcia mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Tungkol po sa mana ni Isabela. Gusto po nilang kontrolin ang lahat. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa, isang malamig na galit ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. How dare you? Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na sa tindi ng galit. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng asawa ko sa mga imahinasyon mo. Pero sir, anong kaguluhan ito? Isang bagong boses ang pumutol sa kanila. Si Carla, nakatayo sa may pinto. Suot ang isang mamahaling sutlang roba. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagkalito. Kuya Ricardo, anong nangyayari? Marcia, okay ka lang ba? Pinagbibintangan mo ba ako, Marcia? Tanong ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila nasasaktan. Na nilalason ko ang sarili kong mga pamangkin? Tumawag ka, Carla. Mahinang sabi ni Marcia. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Narinig kitang kausap si Ma'am Leticia. Ngumiti si Carla, isang malungkot na ngiti. Pagkatapos ay lumingon ito kay Ricardo. Kuya, I think I know what's happening. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Kanina ko pa gustong sabihin sa'yo, pero ayokong gumawa ng gulo. Tumawag sa akin si Ate Leticia. She was worried. May nakapagsabi raw sa kanya na itong si Marcia ay nagtatanong-tanong sa mga dating kasambahay tungkol sa pamilya niyo.
Tungkol kay Ate Isabella. What? Gulat na tanong ni Ricardo. Kuya, let me call her para magkaalaman na, sabi ni Carla at idinial nito ang numero ni Leticia. Isinara nito ang pinto at inilagay sa loudspeaker ang tawag. Leticia, gising ka pa? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mabigat na. Ricardo? Oh, thank God you called. Sagot ng boses sa kabilang linya, puno ng huwad na pag-aalala. Carla, anong nangyayari dyan? I'm so worried. Nag-aalala ako sa sinabi ng dati niyong labandera na itong si Marcia, tila may hindi magandang interes sa pamilya niyo. May sinabi pa siyang gusto niyang maging bagong Mrs. Montanhas. Hindi totoo yan, sigaw ni Marcia. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Isang perpektong patibong. Silang dalawa laban sa kanya. Ricardo, mahal ko. Malambing na sabi ni Leticia. Alam kong mabuti ang puso mo, pero minsan, may mga taong mapagsamantala. Lalo na't alam nilang byudo ka at mayaman. Please, protect the kids. Protect Isabella's legacy. I understand, Leticia. I'm sorry for the late call. Sabi ni Ricardo at ibinaba ang telepono. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ricardo ay hindi tumitingin kay Marcia. Nakatitig lang ito sa sahig. Si Carla naman ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Bigla, nagsalita si Carla. Ang boses ay garalgal. Kuya, may isa pa. Kanina, habang naglilinis ako sa kwarto ng mga bata, may nakita ako sa ilalim ng kama ni Leah, sa loob ng isang lumang bag. Lumabas ito ng silid sandali at bumalik na may dalang isang maliit na bagay. Itinong nito ito sa lamesa ni Ricardo, isang mamahaling diamond brooch. Ang paboritong brooch ni Isabella. I think ibinigay ito ni Marcia sa kanya para makuha ang loob niya. Humihikbing sabi ni Carla. O baka naman, kinuha niya ito at itinago doon. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, na minsan ay nakitaan ni Marcia ng bakas ng kalungkutan, ay ngayon puno na ng yelo. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Bukas ng umaga, ayokong makita pa ang pagmumukha mo dito. Sir, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Marcia, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Umalis ka! Sigaw ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang galit ay sumabog. Tumalikod si Marcia talunan. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niya ang pag-aalalang boses ni Carla. Kuya, are you okay? Don't worry, nandito lang ako. I'll take care of you and the kids. Naglakad si Marcia sa pasilyo na parang isang kaluluwang ligaw. Napahinto siya nang mapadaan sa kwarto ng mga bata. Bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nakita niya ang tatlong bata. Gising, nakaupo sa kanilang mga kama. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at kalituhan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, gusto niyang pumasok at yakapin sila. Pero anong sasabihin niya? Tumingin sa kanya si Louie. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hinawakan nito ang teddy bear na binalik sa kanya ni Marcia. Maging matapang kayo. Bulong niya sa hangin. Isang mensaheng hindi nila maririnig. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kama, sa gitna ng dilim. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa kwarto ng mga bata. Pagkatapos, ang tunog ng paglock nito mula sa labas. Napapikit siya. Kabiguan. Isang malalim at nakalulunod na kabiguan. Nabigo niyang protektahan ang mga bata. Nabigo niyang tuparin ang diwa ng sakripisyo ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, sa loob ng palasyo ng mga Montanhas, naramdaman ni Marcia na nawala na ang lahat. Ang biyahe pa uwi ay isang pahirap para kay Ricardo.
Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, pero hindi niya ito nakikita. Ang kanyang isip ay nasa loob ng mansyon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya. Si Marcia ay isang sinungaling, isang oportunista. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang testimonya ni Leticia at Carla ay hindi maikakaila. Pero bakit mayroon siyang pakiramdam na mali? Isang malamig at mabigat na pakiramdam sa kanyang sikmura na hindi maalis-alis. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Marcia. Hindi ang mukha ng isang taong may masamang balak, kundi ang mukha ng isang taong desperado. Ang mga mata nitong basang-basa sa luha, sumisigaw ng katotohanang hindi niya pinakinggan. At ang kanyang mga anak, ang larawan ng kanilang mga mukha nang malaman nilang aalis na si Marcia. Walang salita, pero puno ng sakit. Hindi, tama ang desisyon ko. Pilit niyang sabi sa sarili. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng lohika, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Isang kutob, isang pakiramdam na may isang bagay na napakasama ang nangyayari sa kanyang pamamahay sa mga oras na ito. Imbes na sa normal na bilis, mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo. Nang marating niya ang gate ng mansyon, hindi na niya ipinasok ang sasakyan sa garahe. Mabilis siyang bumaba at naglakad patungo sa pangunahing pinto. Gamit ang sarili niyang susi, binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan, walang ingay. Ang sala ay madilim at tahimik, masyadong tahimik. Ngunit habang naglalakad siya papasok, may narinig siya. Isang mahinang tunog mula sa direksyon ng kusina. Isang hikbi. Sinundan niya ang tunog. At habang papalapit siya, narinig niya ang isang boses. Isang boses na pamilyar, pero ngayon ay puno ng isang bagay na nakakakilabot. Puno ng galit. Inumin mo to, sabi. Boses ni Carla, hindi na matamis, kundi matigas at puno ng pagbabanta. Ayaw po namin. Sagot ng isang maliit na boses. Si Louie. Dahan-dahan, sumilip si Ricardo mula sa gilid ng pader. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Carla sa gitna ng kusina. Ang kanyang mukha, na palaging nakangiti sa kanya, ay ngayon ay isang maskara ng purong kasamaan. Hawak niya ang isang baso ng gatas at pilit itong isinusubo sa bibig ni Louie. Pero hindi siya nagtagumpay dahil sa harap ni Louie, nakatayo ang dalawa pa niyang anak, si Leo at si Leah. Nakadipa ang kanilang maliliit na braso, hinaharangan ang kanilang kapatid. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, sila ay nagkakaisa. At sa likod nilang tatlo, nakaluhod si Marcia. Niyayakap niya ang mga bata mula sa likuran. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga. Nakita ni Ricardo ang pasa sa braso nito, tila sa isang mahigpit na pagkakahawak. Huwag po, Ma'am Carla. Maawa po kayo sa mga bata. Pagmamakaawa ni Marcia. Huwag kang makialam dito, katulong ka lang. Sigaw ni Carla. Ayaw namin. Tulong! Sigaw ni Leah, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Tulong, Daddy! Sigaw naman ni Leo, ang kanyang boses ay basag na. Daddy! Ang sigaw na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ricardo. Nakita ni Marcia ang desperasyon sa mukha ni Carla. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Carla palayo sa mga bata at mabilis na niyakap ang tatlo. Sa galit, itinaas ni Carla ang kanyang kamay. Isang kamay na handa nang dumapo sa mukha ni Marcia. Ang mundo ni Ricardo ay tila bumagal. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagkabulag ay biglang natunaw. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang panganib sa harap ng kanyang mga anak at sa babaeng pilit silang pinoprotektahan. Carla! Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, malakas na parang kulog. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Carla at namutla na parang isang patay. Dahan-dahan itong lumingon, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit hindi sa kanya napunta ang atensyon ng mga bata.
Sa isang iglap, ang tatlo niyang anak ay tumakbo. Tumakbo sila, papalapit sa kanya, umiiyak, nanginginig sa takot. Niyakap nila ang kanyang mga binti na tila ito ang kanilang tanging kaligtasan. Daddy! Humahagulgol na sabi ni Leah, nakatingin mula kay Carla patungo kay Marcia. Daddy! Masama si Tia Carla. Si Ate Marcia ang totoo. Ang mga salita ni Leah ay tumama kay Ricardo nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Si Ate Marcia ang totoo. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga anak. Nakatitig ito kay Carla na ngayon ay nanginginig sa isang sulok. Ang mukha ay larawan ng purong pagkataranta. Kuya Ricardo, it's not what you think. Nagsisimulang magpaliwanag si Carla. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatamis muli. Nagkakaroon lang sila ng tantrum. I was just trying to... Huwag ka nang magsalita. Putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Binuhat niya si Louie na nakayakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang mga kamay ni Leo at Leah. Tumingin siya kay Marcia na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mukha ay puno ng luha at pagod, ngunit may bakas din ng ginhawa. Sumunod kayo sa akin, utos niya, at walang sino man ang nangahas na sumuway. Dinala niya ang lahat sa kanyang opisina. Ang lugar, kung saan ilang oras lang ang nakalipas, ay naganap ang isang malaking inhustisya. Pinaupo niya ang mga bata sa isang mahabang sofa. Si Marcia ay tumayo sa tabi nila. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Leah na tila nagbibigay proteksyon. Si Carla naman ay naiiwan sa may pintuan, hindi alam ang gagawin. Naupo si Ricardo sa kanyang upuan. Sa harap ng kanyang computer, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang isang file na matagal na niyang hindi tinitingnan. Ang live feed at recordings mula sa mga security camera na nakakalat sa buong bahay. Kuya, please, let's just talk about this. Pagmamakaawa ni Carla. Hindi siya pinansin ni Ricardo. Pinindot niya ang play. Una, ang mga kamera sa kusina. Nakita niya ang eksena kanina. Mas malinaw ngayon. Ang pagpilit ni Carla, ang pagtanggi ng mga bata, ang pagharang ni Marcia. Pagkatapos, ni-rewind niya. Nakita niya ang mga nakaraang araw. Nakita niya si Carla na binubulungan si Leo na nagpaiyak dito. Nakita niya si Carla na hila-hilang ipinapasok si Leah sa madilim na bodega. Nakita niya si Carla na inihahalo ang isang likido mula sa maliit na bote sa gatas ng mga bata tuwing gabi bago sila matulog. Bawat eksena ay isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Ricardo. Ang hangin sa kanyang dibdib ay tila nawawala. Ang bawat paghinga ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Pagkabulag. Katangahan. Ricardo, please! Umiiyak na, sabi ni Carla. Hindi pa tapos si Ricardo. Pumunta siya sa recording ng camera sa hardin, sa petsa at oras na sinabi ni Marcia. At doon, nakita niya. Si Carla, kausap ang isang tao sa telepono, tumatawa habang binabanggit ang mga salitang pampatulog at mana ni Isabela. Sa puntong iyon, tumayo si Carla at akmang tatakbo palabas. Saan ka pupunta? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Huminto si Carla. Si Ate Leticia. Siya ang may plano ng lahat. Sigaw nito sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Utos niya lang ang sinusunod ko. Siya ang may galit kay Isabela. Siya ang may gusto sa pera niyo. Napapikit si Ricardo. Ang sakit ng katotohanan ay doble. Hindi lang siya niloko ng isang dayuhan. Ipinagkanulo siya ng pamilya ng babaeng pinakamamahal niya. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono. Hindi si Leticia ang tinawagan niya, kundi ang security. Palabasin niyo si Miss Carla sa mansyon na ito. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan. Kunin niyo ang lahat ng gamit niya at ihatid sa kanya. Now! Kuya,
Pakiusap! Binaliwala siya ng mga security guard na pumasok at marahang, ngunit mariing inalalayan si Carla palabas. Nang mawala na si Carla, muling tumawag si Ricardo. Sa pagkakataong ito, si Leticia. Ricardo, anong nangyari? Tumawag si Carla, umiiyak. Huwag na kayong magpapakita sa pamilya ko kailanman, sabi ni Ricardo. Bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Kung susubukan ninyong lumapit sa mga anak ko o sa pamamahay na ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang mana ni Isabela ang mawawala sa inyo. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Leticia. Sa wakas, katahimikan. Isang mabigat at malungkot na katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin mula sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Marcia, na tahimik pa ring nakatayo. Yakap-yakap ang tatlong bata na ngayon ay nakatingin sa kanilang ama. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong takot at pag-unawa. Tumayo si Ricardo. Lumapit siya. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Huminto siya sa harap ni Marcia. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi bilang isang amo sa isang empleyado. Hindi bilang isang taong mayaman sa isang mahirap. Tinitigan niya ito bilang isang taong nagkamali sa isang taong nasaktan niya. Walang mga salitang sapat. Pero sinubukan niya. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Marcia, patawad. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Marcia. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, narinig siya. Tumango lang ito. Tumingin si Ricardo sa mga anak niya pagkatapos ay bumalik kay Marcia. Ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Ang babaeng pinagbintangan niya, sinigawan at pinalayas. Ang babaeng kailangan nila. Pakiusap, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng pagmamakaawa. Huwag mo kaming iwan. Lumipas ang ilang linggo. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Montanhas ay nagbago. Ang dating lamig at bigat ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Init. Wala nang sigawan, wala nang takot. Sa halip, ang maririnig na lang ngayon ay ang tunog ng mga halakhak na umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa isang tahimik at tensyonadong almusal. Nagsisimula na ito sa amoy ng sinangag at mainit na tsokolate. Daddy, mas masarap yung itlog ni Ate Marcia, biro ni Leo isang umaga, habang pilit na nginunguya ang medyo sunog na scrambled eggs na niluto ni Ricardo. Tumawa si Marcia mula sa tabi ng stove. Hayaan niyo na. Nagpa-practice pa ang daddy niyo. Ngumiti si Ricardo, isang tunay at magaan na ngiti. Ang mga nakaraang linggo ay isang malaking pag-aaral para sa kanya. Inunti-unti niyang bawasan ang oras sa opisina. Natutunan niyang magbasa ng mga kwentong pambata bago matulog. Natutunan niyang hindi pala kayang ayusin ng pera ang isang nasirang laruan, pero kaya itong ayusin ng glue at ng pasensya. Si Marcia ang kanyang naging gabay. Hindi na siya isang kasambahay o isang yaya. Siya ay naging puso ng tahanan. Siya ang nagturo kay Ricardo kung paano makinig. Hindi lang sa mga salita, kundi pati sa mga hindi sinasabi. Isang hapon, habang masayang naglalaro ang mga bata sa hardin, naupo sila sa beranda, tahimik na nagkakape at pinapanood ang tatlo. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Marcia. Basag ni Ricardo sa katahimikan. Ngumiti lang si Marcia. Ang makita po silang masaya. Sapat na yon, sir. Ricardo, pagtatama niya. Just Ricardo. Tumango si Marcia, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Alam mo, panimula ulit ni Ricardo, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Pagkatapos mamatay ni Isabela, akala ko ang solusyon ay itayo muli ang mga pader na gumuho. Ginawa kong mas matibay, mas mataas. Pero ang hindi ko maintindihan, ako pala ang nakakulong sa loob.
Tumingin siya kay Marcia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong ngayon lang nito nakita. Ikaw, ikaw ang nagbukas ng bintana. Sa unang pagkakataon, naglakas loob si Marcia na magtanong, mahal na mahal niyo po siya, no? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Oo, pero sa sobrang pagmamahal ko sa alaala niya, hindi ko na nakita ang mga taong nasa harapan ko, ang mga anak namin. Huminga ng malalim si Marcia. Naiintindihan ko po. Ang asawa ko, si Daniel, matapang siyang tao, isang bayani. Matagal ko ring inisip na hindi ako pwedeng maging masaya ulit dahil parang pagtataksil yon sa sakripisyo niya. Tumingin siya kay Ricardo. Pero natutunan kong ang pagiging masaya pala ulit ay hindi paglimot sa kanila. Ito ay pagpapatuloy ng pagmamahal na itinuro nila sa atin. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng pag-unawa. Dalawang pusong sinugatan ng nakaraan, dahan-dahang natututong humilom sa piling ng isa't isa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Hindi ko lang gusto na maging yaya kanila, Marcia. Mahinang sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong maging kasama ka namin sa pagbuo muli ng tahanan na ito. Hindi ito isang proposal. Hindi pa. Ito ay isang paanyaya, isang simula. Tumango si Marcia, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Pero ngayon, luha na ito ng saya at pag-asa. Bigla, may tumakbong papalapit sa kanila. Ang tatlong bata. May dala silang isang malaking papel. Isang drawing. Ito ay isang magulo. Ngunit masayang larawan ng 5 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Isang matangkad na lalaki, isang babae, at 3 maliliit na bata. Para sa inyo, masayang sabi ni Leah. Inabot ni Louie ang papel kay Marcia. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat sa malalaki at hindi pantay-pantay na letra. Isang sulat na pinaghirapan nilang 3. Para sa aming Mommy Marcia. Napatingin si Marcia kay Ricardo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang kaligayahan. Nakita niya ang parehong emosyon sa mga mata nito. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Marcia. Mahigpit, mainit. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng mga halakhak ng mga bata, isang bagong pamilya ang nagsisimulang mabuo. Hindi perpekto, puno ng mga peklat mula sa nakaraan. Ngunit totoo, matatag, at puno ng pag-asa para sa isang bagong simula.